Mga gusali at tulay sa China ay nababalita ang nasisira o gumuguho. Tunay nga ba na basta made in China ay madali talagang masira? Isang pangyayaring ganito ang naganap noong August 29 nang ang Juxian Hotel matatagpuan sa lungsod ng Linfen sa lalawigan ng Shanxi ay naaksidente at bumagsak. Ayon sa mga ulat mula sa CCTV News ng China, nagpatuloy ang mga pagsisikap sa pagligtas hanggang umaga ng August 30, kung saan nakuha ang 57 individual mula sa labas ng kagubatan. Ngunit sa malungkot na balita, 29 ang pumanaw sa mga ito. 7 ang nagkaroon ng malalang pinsala at 21 ay mayroong mga maliliit na pinsala. Dumagdag pa sa lungkot ng trahedya ang katotohanang ang hotel ay nagho-host ng isang salo-salo para sa ika-80th na birthday ng isang matandang lalaki noong oras ng aksidente. Nagtipon-tipon sa naturang okasyon ang mga kamag-anak at kapitbahay para sa isang masayang hapunan na sa hindi inaasahan ay nauwi sa isang malalang trahedya. Sa 10 taon bago ang trahedyang ito, ang Juxian Hotel ay dumaan sa maraming pagpapalawak at pag-aayos. Ang malupit na insidente ay naganap sa loob ng banquet hall ng hotel, na unang-una ay isang hardin at itinayo para sa mahigit 100 katao. Karapat-dapat bang banggitin na habang ang komunidad ay nagluluksa sa pagkawala ng mga buhay, nagdulot din ito ng malupit na debate tungkol sa kalidad ng konstruksyon? Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang patuloy na isyu sa modernong China. Ang masamang kalidad ng konstruksyon, madalas itong tinatawag na tofu buildings. Ang nakakalungkot na kalagayan na ito ay nagbibigay daan sa isang pangunahing tanong. Bakit nagpapatuloy ang mga ganitong pangyayari sa isang bansa na kilala ngayon bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo? Ang haba ng buhay at integridad ng estruktural ng mga sinaunang gusali sa China ay nagpapatunay sa kasanayan at dedikasyon ng mga nagtayo nito. Ang mga kamangha-manghang arkitektura na ito ay nagtagumpay sa pagsubok ng panahon, kung saan ang ilan sa mga gusali ay patuloy na matatag matapos ang daan-daang taon at kahit libu-libong taon pa. Mahalaga na kilalanin ang matibay na kalidad ng mga gusaling ito habang iniisip ang kontekstong kasaysayan na nagporma sa kanila. Sa loob ng nakaraang siglo, dumaan ang China sa kanyang makatwirang bahagi ng mga digmaan, kaguluhan at mga kampanyang pampulitika na isinagawa ng CCP. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pinsala sa maraming sinaunang gusali, nagreresulta sa kanilang pagkawasak. Gayunpaman, sa kabila ng mga hamong ito, ang mga gusaling natirang buhay ay nagbibigay ng pagtingin sa masusing gawaing ito at kasanayan ng mga sinaunang manggagawa. Halimbawa, tingnan natin ang Zhao Family Compound sa Qi Country, lalawigan ng Shanxi, na itinayo higit sa 200 taon na ang nakararaan noong panahon ng Qianlong sa Qing Dynasty. Ang kahanga-hangang estrukturang ito ay patuloy na matatag ngayon, nagpapakita ng matibay at tumpak na katangian na nagmumula sa mga pamamaraan ng konstruksyon noong panahon nito. Ang pagtibay ng Zhao Family Compound ay nagsasalaysay hinggil sa dedikasyon ng mga tagagawa na lumikha ng isang bagay na tatagal sa paglipas ng panahon. Sa baryo ng Juji, lalawigan ng Zhanyong, makikita mo ang higit 300 mga bahay. Karamihan sa mga ito ay itinayo noong mga dinastiyang Ming at Qing, higit sa 200 taon na ang nakararaan. Kamangha-mangha na ang mga bahay na ito ay hindi lamang mga alaala ng nakaraan. Sila ay patuloy na naglilingkod bilang mga tahanan para sa mga tao ngayon. Ipinapakita nito ang natatanging kasanayan na nagsilbing gabay sa pagtatayo ng mga gusaling ito. Ang pagiging matibay ng mga gusaling sibil ay lalong ipinapakita sa pamamagitan ng mga sikat na landmark tulad ng Forbidden City sa Beijing, na itinayo 600 taon na ang nakararaan, at ang Great Wall, isang makasaysayang defensive structure na itinayo ng mahigit 400 taon na ang nakararaan. Ang mga kilalang puok na ito sa buong mundo ay hindi lamang nagtagal sa paglipas ng mga siglo, kundi nagdulot din ng inspirasyon sa imahinasyon ng mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo.
Kapag hinahambing natin ang mga sinaunang tulay sa kanilang makabago ng mga katumbas, maaari nating mapansin ang malalaking pagkakaiba sa kalidad at mga pamamaraan ng konstruksyon. Ang mga sinaunang tulay, sa maraming kaso, ay nagpakita ng kahangahangang tibay, madalas na nagiging simbolo ng kultura at kasaysayan. Ito ay kaiba sa modernong panahon kung saan ang bilis ng konstruksyon at mga materyales na ginagamit ay maaaring magdulot ng mga istrukturang hindi magtatagal ng gaya ng mga sinaunang tulay at hindi kasing aesthetically pleasing. Ang matibay na lakas ng mga sinaunang gusali sa China ay naglilingkod na pinagmumula ng karangalan at paghanga. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng mga henerasyon ng nakaraan na lumikha ng mga pangmatagalan, functionally at magagandang mga istruktura. Ang paghahambing sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay nagpapalakas ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa tradisyonal na kasanayan habang kinakarapatan ang mga pagbabagong hamon sa modernong konstruksyon sa China. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang links sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Upang maipakita ang ganitong pagkakaiba, tingnan natin ang kaso ng Yuanshan Bridge, isang mahalagang bahagi ng Huai Shaoheng Railway. Ang Huaihua Daily ay may kasamang pagmamalaki na itong pangunahing proyektong ito ay natapos 2 buwan bago ang itinakdang oras. Itinuturing itong tagumpay ng modern engineering. Gayunpaman, 1 linggo lamang pagkatapos, noong umaga ng January 6, 2017, sumabog ang isang aksidente. Ang mga girder ng seksyon ng Riles sa Lanji Township, bahagi ng Hunan Huai Shaoheng Railway, ay biglang bumagsak. Ito ay nagdulot ng pinsala sa 2 manggagawa. Ang isa ay nagkaroon ng dislocated na kamay, habang ang isa pa ay merong maliliit na sugat. Ang mga pangyayaring ito, bagamat hiwalay, ay nagbibigay diin sa mga panganib na kaugnay sa modernong konstruksyon at sa mga mahihirap na mga oras ng pagtatrabaho. Ang mas malawak na perspective ay nagpapakita ng isang nakakabahalang trend. Ang di kompletong statistics mula sa International Financial Times ay nagpapakita na mula 2011 hanggang 2012, ang kalupaan ng China ay nakakaranas ng pagbagsak ng 19 na mga tulay na nagresulta sa 12 mga namatay at 57 sugatang tao. Kamangha-mangha, 6 sa mga tulay na ito ay nagamit ng hindi hihigit sa 15 taon. Sa loob ng 5 taon mula 2007 hanggang 2012, 37 mga tulay sa China ang nagkaroon ng problema sa istruktura, kabilang na ang 13 tulay na nasa ilalim pa lamang ng konstruksyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malungkot na pagkawala ng 182 buhay, maging sa 177 sugatang tao. May katamtamang halos 7.4 na mga deadly bridge collapse bawat taon. Sa malinaw na pagkakaiba sa mga mapanabikong estadistika na ito, ang mga tulay na itinayo ng sinaunang manggagawa sa China ay naglilingkod bilang mga pangmatagala na patunay sa kanilang kasanayan at kakayahan sa engineering. Isalaysay natin. Halimbawa, ang Shaoju Bridge. Madalas tawaging kauna-unahang tulay sa China. Matatagpuan ito sa ibabaw ng ilog ng Shao sa timog bahagi ng Zhaoconqi, lalawigan ng Hebei, at ito idinisenyo at itinayo ni Li Chuan, isang bihasang panday bato noong panahon ng Sui Dynasty. Ang kahangahangang estrukturang ito ay nananatiling ginagamit sa loob ng kahigitang 1,400 years na nagdaan sa maraming digmaan, pagkukubkob ng Cultural Revolution, lindol at iba pang likas na kalamidad. Isa pang halimbawa ay ang Guangning Bridge ng Shaoxing City, lalawigan ng Jiangxi. Ang tulay na may 7 pagkakasunod-sunod na stone arc ay orihinal na itinayo noong panahon ng Southern Song Dynasty. Dumaan sa pag-aayos noong panahon ng Ming Dynasty at patuloy na nagsisilbi sa higit na 300 taon. Ang mga sinaunang tulay na ito ay nagpapakita ng antas ng tibay at kalusugan na nagbibigay sa atin ng kasamang pagkamangha. Ang nakakalito na tanong na lumitaw mula sa malinaw na pagkakaiba na ito ay bakit ang mga istruktura ay itinayo na may mas malalim at mas matibay na pagtatag
Noong mga panahon kung saan ang teknolohiya at kagamitan ay rudimentary kumpara sa modernong panahon kung saan meron tayong access sa advanced na mga pamamaraan ng construction at mga materyales. Upang buhayin ang kasagutan na ito, kailangan nating isaalang-alang ang maraming kadahilanan, kabilang ang mga pagbabago sa mga pamamaraan ng konstruksyon, mga kagamitan sa materyales, mga pamantayan sa gawaing kamay, at ang pagmamadali upang matugunan ang mahihirap na mga deadline sa modernong panahon. Ang pagkakaiba sa kalidad ng construction sa sinauna at modernong mga tulay sa China ay naglilingkod bilang isang mapangalibugang paalala hinggil sa pangangailangan na magkaroon ng balanse sa pagitan ng paghahanap ng kahusayan at pagpapahalaga sa kalidad at kaligtasan sa kalusugan ng mga pamamaraan ng konstruksyon. Ang matagalang alamat ng mga sinaunang estrukturang ito ay hindi lamang nakakaengganyo, kundi nagpapalakas din sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa tradisyonal na kasanayan at pag-a-apply ng mga pag-aaral ng kasaysayan upang matugunan ang mga hamon ng kasalukuyan. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa mga konstruksyon ng China? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.